Yun! At tanong, how to be, how to be sexually fulfilled. Yun, yung pag-uusapan natin ngayon. I think kasi ito ay parang elephant in the room sometimes. Kahit sa, sa mag-asawa, ayaw pag-usapan, nahihiyang pag-usapan. Bakit kaya? So, because of that, ang daming hindi masyadong fulfilled when it comes to this matter, sex. Ayaw nating sabihin yun nga, yung salitang yun minsan kasi we think it's parang, di ba? Parang ano? Taboo. Di ba? Parang awkward sa iba. But ako naman naniniwala na ito ay sagradong bagay. It's a holy thing. At ito ay, of course, holy lamang kapag ito ay ginagawa ng mag-asawa. So, ito po ay SPG. SPG. Anong SPG? Strictly parental guidance. Hindi, para lang ito sa mga mag-asawa. So, kung wala ka pang asawa, but anyways, pwede mo namang i-pray. Wala ka pang asawa. For ano lang. For reference. Yun! So, paano ba tayo magiging sexually fulfilled? Ito munang tanong, how sexually fulfilled are you? Yun, no? Na tingin mo ba, okay, kung ikaw sexually fulfilled, yung asawa mo ba sexually fulfilled din? Kanina, bago kami, pag-akyat natin sa sasakyan, several moments later, I was kidding. Diba, I asked you how sexually fulfilled are you? Ayun. Gusto nyo malaman yung sagot? Kasi baka baka mapahiya tayo. Make sure muna. Make sure muna. Kung okay ba yung sagot. Okay. Malay mo yung palitan. Well, anyways, sige, mamaya malalaman nyo yung sagot niya kung how sexually fulfilled she is. So, paano natin malalaman na sexually fulfilled yung asawa natin? Di tanungin natin, tama? Kasi you couldn't assume Ang dami kasing nag-a-assume, akala nila fulfilled yung asawa nila, sila lang pala. Kaya nga, tingin ko maraming nagbi-build up kasi ito ng tension. At nagiging dahilan minsan ng mga mas malalim na tampuhan kapag hindi na pag-uusapan. So, ano ba yung yung magiging reference natin pagdating dito? Walang iba. Ano kaya? Yung pinaka-reference natin dito, walang iba kundi yung salita ng Panginoon, yung pong Biblia. Because ako naman naniniwala na ito ay dinisenyo ng Panginoon, and if we want to check yung guidelines, di ba? Kung paano natin magagawa ito ng tama at paano mas magiging fulfilling ito, wala tayong ibang titignan kundi yung The Holy Bible. Ayan. Alam niyo po, if you look at the Book of Solomon, parang ito yung Song of Solomon, parang alam mo yun, parang steamy, but in a steamy but sanctified. Sanctified steam. Ano ba, how would I describe it? Steamy in a sanctified way, di ba? Yeah, look at the Book of Solomon. It's kind of steamy in sexual, a sanctified way. Sensual. Yeah, ganon. So, kung yung Biblia, hindi nahihiyang pag-usapan to, hindi nahihiyang i-describe to, hindi bastos. Hindi kino-consider na bastos to. So, tingin ko, lalo na if you're a Christian, dapat hindi awkward pag-usapan to. Kasi 'di ba, minsan kasi pakiramdam ko parang nahihiya yung maraming Christian na banggitin yung salitang sex, nahihiyang pag-usapan. Kaya nga dahil nahihiyang pag-usapan, tinitiis na lang kahit hindi maganda yung sexual life nila. Tama? In fact, elsewhere sa isang survey na nabasa ko, ang daming ang taas ng percentage, I couldn't remember exactly, pero
ang daming hindi sexually fulfilled na mga babae. Ang daming ang mga babae na hindi nakakaranas ng orgasm during sex. Ang dami rin. Marami rin na Sobrahan. hindi. Joke lang. Ang dami din Oo. na never pang nakaranas Oh. ng orgasm. Hindi, merong survey ako nakita na hindi naman ganun kalaki yung percentage. Pero meron talagang hindi never pa. Just imagine how frustrating is that. Diba? At every time kaya kaya tingin ko tawag nito, iba yung gana minsan ng lalaki sa babae kasi nga maraming of course understandable naman yon kasi nga iba rin yung tawag nito physiological sorry Yung body yeah anyways hormones. ang haba ng intro natin, sabi ko I'll make this short. Eto na, paano nga ba Pa lang. intro pa lang to. Parang hindi pwede i-shorten to. But anyways, let us try na ma-shorten to. Pero alam niyo, yung sabi ng Bible, eto ang sabi ng Bible, sabi ni Paul ito sa Corinthians, tignan niyo po yan. Ang sabi doon, kailangan natin to sexually fulfill each other. Ayun sinabi direkta ng Biblia that we need to sexually fulfill each other. Of course, I'm paraphrasing. Baka hanapin yung ganong exactly word, but parang sinasabi doon, a husband sexually fulfill your wife, or wife, ganon, vice versa, or wife and husband vice versa. So, hindi lang ito kasi minsan kasi or sa maraming pagkakataon yung isa lang yung fulfilled Sino yun? Si husband. Alangan naman si wife lang yung Okay. ako nakarinig. Wife lang yung fulfilled. Hindi ko alam. Wala tayong survey. We couldn't assume, and I don't like to assume. So, actually importante dito, 'di ba? So, last time we talk about yung communication. Dito rin yung mag-uumpisa sa komunikasyon. Dapat na pag-uusapan na ito. Oo, 'di ba? Bakit kayo mahihiya mag-usap mag-asawa kayo? Pero kung nahihiya kayo, sana nga ma-encourage kayo na hindi nakakahiyang bagay ito. So, hindi lang na public. Huwag nyo namang pag-usapan. Yeah, but this would be public. I will share this publicly. Kasi nga, I think na tingin ko, maraming matutulungan ito if we take this seriously. And yeah, we will give some practical advice later. So again, nag-uumpisa ito sa komunikasyon. So tanungin natin, siguro umpisahan mo sa tanong na are you sexually fulfilled ba? Yes or no? Yes or no. Yeah. Doon na lang siguro magsisimula, no? Or have you reached the peak ba? Have you experienced orgasm ba? Do you like when I'm doing this or hindi ba? O, di ba? Ang dami kasing how would I say this? Minsan kasi hindi natin naintindihan yung yung each other's body. Kasi alam naman natin yung mga kalalakihan. Selfish kasi. Joke lang. Hindi. Yung mga kalalakihan kasi. So yun naman satisfy yung selfish ba? Pag-usapan natin yan later on. Pero hindi physiological muna tayo. Okay. Mas mabilis. Madaling halimbawa, madaling ma-turn on. Madaling di ba? Parang makikita lang ng di ba? Makita lang, di ba? Reaction. Mabilis mag-react yung body. Yung women kasi hindi ganun Emotionally lang yung babae mabilis. Yun, kaya kailangan pero sa pag hindi masyadong mabilis. Mabilis
Ano ibig mo sabihin? Mabilis mag-reach ng orgasm? Yeah. Sabi nga, no, meron ngang, hindi nga ito maiilan lang eh. I've heard, I've read, parang yung reklamo ng isang babae, parang the moment na nag-umpisa sila, tapos na. kaya, kaya gabing frustration. So, Hindi pa nga, wala pa. ayun naman yun. Tapos, Wait! wait, nasaglit lang, ano, Ano yun? yun na yun. So, pero pero kahit ganun yun, ayaw pag-usapan, hindi sinasabi, oh mahal, parang ano naman, parang walang nangyari. Ano yun? Ano yan, parang masyado namang bitin or wala pa nga. Di ba nakaka-frustrate yun? I don't know. Yeah, yun. Pero kung ayun tayo eh. I don't think nakaka-frustrate yun. Kasi I've heard yung I read na nagiging source ng ng frustration ng maraming kababaihan kasi madalas hindi nila na-experience yung orgasm at nabibitin, ay napo-frustrate, minsan nasasaktan, masakit. Ayun, importanteng mapag-usapan to. Naunawahan natin yung isa't isa muna, yung katawan natin, yung mga bagay na ini-enjoy natin, yung mga bagay na hindi natin i-enjoy. I don't like you doing that. Sabihin nyo kung hindi nyo gusto. Ano ba? Aray, masakit yan, wag yan. Or oy, saglit lang, hindi pa ako ready. Or, diba? Dapat ito, tinuturuan ko na kayo kung paano makipag-usap, diba? Kasi nga, kung hindi nyo pag-uusapan to, magdadabog lang kayo pagka kinabukasan, hindi nyo napapansin yung kinabukasan, or madali kayong mairita dahil nga hindi kayo fulfill sa area na to. Ay nako, pag-usapan nyo. So, ano? 12 minutes na tayo. 12 minutes. Oy, pero eto daw yung at least no. At least man lang. Oh, mas matagal pa to sa sa sexual encounter nyo. pero wala namang ideal. Ano ba yung ideal na oras? Siguro, I don't know, depende yun sa preference nyo. 10 to 15 minutes, 20 minutes. Depende yun sa preference nyo. At depende yun sa oras, kung masyado na kayong pagod. Pwede namang 10 to 15 minutes. Pwede na rin siguro. Huwag namang 30 seconds wala na. Super duper quick. 30 seconds. Anong advice mo ikaw muna? Okay na yun, number 1. Communication. Paano naman sa ito very common kasi sa mga kalalakihan yung salitang premature ejaculation. Alam mo yung ibig sabihin yun, yung masyadong mabilis mag-ejaculate. Kaya yun, ang bilis matapos. Wala pa, hindi pa nakapag-warm up yung wife, tapos na. So siguro, ito yung advice natin. Una, siguro, kailangan habaan nyo rin yung foreplay. At marami sa kababaihan kasi gusto yun eh. Diba? Hindi yung tira ng tira agad, wala pa nga eh. Kaya tira ng tira agad, wala pa. So, wag muna, habaan nyo yung foreplay. At kung talagang parang exercise, dapat may warm up. Ayun, may warm up. Diba? Parang sa public speaking, dapat may introduction naman. And importante yung sa public speaking, first few seconds, dapat you get connected na. Kasi kapag hindi, malamang sa malang tutulugan ka na lang ng nakausap mo. Tulad sa run, kasi last, diba, nag-run tayo. Kasi hindi ako nakapag-warm up. So, kahit nga nag-warm up ko, hindi naman tayo nag-train for that. So, ganun pa rin yun. Yung pain, kumbaga, But anyways, walang stretching, walang warm up. Yung muscle, hindi na stretch. Pero ayan, kailangan Preparedness.
kailangan ng mahabang foreplay para ma-prepare naman yung katawan ng babae for the main event, for the entry. Tama ba yan? Kasi kung wala yon, baka naman. Hindi nga baka eh. Madalas, wala talaga. Parang hindi mo masasatisfy yung asawa mo. At siguro, kung hindi pa talaga, actually may mga exercises to improve yung premature ejaculation. Anong tawag doon? Kegel exercise. Huh? Kegel, hindi ko Kegel, pwede nyo i-google yan, how to do that para ma-improve. Or kung talaga kasi may mga ugat yan minsan psychological, minsan talaga baka physical din. So kung talagang hindi kaya, baka kailangan nyo na magpa-check. Or meron din kasing mga mga I think pwede kang i-take to improve that, para naman magtagal ka. I don't know. Tanong nyo sa doktor nyo, hindi ako doktor, but I'm just saying yung mga general thing, kasi alam naman natin na merong ganon. Nabasa ko din naman yun. And isa yon. Tapos siguro kung hindi pa while learning, paano ba? Kasi hindi naman kailangan ng entry all the time para mag-orgasm yung babae. Tama, ito tama ba yun? Pwede. Saglit lang, may tapo. Ayan, respect yung pedsing blade. Anyways, going back. So, pwedeng I think isa ito sa mga isa rin ito ata sa isa ito sa technique na nabasa ko din. Yung kasi parang ako nahiya nang sabihin ng joke nakarapan. Yung laruin mo yung clit, diba? Using your fingers or whatever yung gamit mo, kasi wala namang ibang purpose yung clitoris ng babae. Siguro kung hindi nyo alam kung saang banda yon, i-google nyo na lang. At alam mo, naalala ko tuloy bago ko ituloy ito. Naalala ko, may mag-asawa na consult sa sa doctor yon, kasi lagi daw painful yung kanilang sex. Or sa libro ba yun na I'm not sure kung sa libro ba yun na libro? Hindi yata. Hindi ba? Parang hindi. Pero nabasa ka rin somewhere to Ano nga yung libro na yan? Na i-recommend The Act natin? of Marriage. The Act of Marriage pala nila Hayat. Anyways, laging painful daw yung sex nila. Yun pala, na-discover nila na mali yung entry. Sa urinal? Bahala na kayo mag-isip pala yun. Mali pala yung ayun, I don't know. Parang, masyado pang ignorant. Anyways, going back. So, alam niyo yun, saan ba banda yun? At, yun, laruin nyo. Kasi, through that pala, yung wife niyo could already experience yung orgasm. And, ayun, pwede nyo nang i-wrap up kung ano man. Wrap up. At kasi malapit na tayo at mahaba na to. Let me just wrap this up, Pero importante na rin yun, kahit sa sex, parang dapat may may closing after nyo mag say I love you. After nyo mag orgasm pareho, and wag namang siguro you can stay. Inom na tubig. Okay, alis muna, manood ng TV. Wag naman ganon, pambirag. Bigyan nyo naman ng moments yung each other na mag-cool down. Siguro you can A little cuddle. Ayan, mag-hug muna kayo, mag-cuddle, whatever. Huwag naman bigay. Diba, tatayo, manood ng TV or whatever. Ano yun? Walang iya, parang hindi ganyan ka na. CR lang. Ayan, parang nakaraos lang. Okay, bye. Hindi ganun. Anyways,
Ah, marami pa akong gustong sabihin but malapit na tayo at mahaba na to. So, yun na muna for now. Bye!